Yes, Ma'am Jill. Doctor's order po. Ano ang nilalagay sa POS? Ano ang nilalagay sa POS? Yung name ng patient po. Tapos yung room number and kung saan yung infusion. Ano yung specific na nakalagay sa POS? Yung physician's order po, yung date and time. Tapos yung focus ng patient, ay yung assessment ng doctor. Then yung order na po. So yun, no? Ang physician order sheet, doon po nilalagay yung management, your plans ng doctors natin para sa ating patient. Ito ay isa sa mga way of communicating sa mga nurses. Kung paano natin, or kung paano nila i-order, kung paano natin i-carry out yung order nila. Di ba ang basic? So ano ang POS? This serves as structured guide for healthcare professionals with regards to patient treatment and management. So ano ang guidelines natin? First, syempre, patient's details on sheet 1 of the POS. Back to back po yung POS natin. So, lagi tayo sa sheet 1 po start magsulat ng order. Kung initial order siya, dapat laging sa sheet 1. Hindi po sa sheet 2. Okay? Sa sheet 1 po kasi nandun po yung patient details natin. Next, during each patient round, the attending physician must clearly document the date and exact time of the visit. Tama? Paano kung walang date or walang time na sinulat si doctor? For $3, ano ang ilalagay? Or ano ang gagawin ng NOD? Taas ang kamay? Yes, ma'am. Ma'am, nag-round si doctor, ang sinulat niya lang is date. Wala siyang time na sinulat, anong lalagay ng NOD? Oh, di ba ang basic? Pero wala kasagot sa inyo, bakit? Isusulat ng NOD. Siyempre kasama yung NOD pag nag-round sa doctor, di ba? So, siyempre nakakalimutan ng mga doktor, so bilang tulong natin sa kanila. Or for our proper documentation, ilalagay natin yung time. Okay? So, bawi ka ma'am next time. After the physician records their orders, the NOD must countersign to confirm understanding of the management plan for that day. Nagsulat na ng order ang doktor. May date, may time, may focus na siya doon, may order na. Ngayon, ika-countersign ng nurse. Pag in-countersign ng nurse, ibig sabihin, in-carry out ng nurse. Tama. So, paano tayo nag-carry out? Paano tayo nag-carry out? The nurse should countersign by drawing a slanting line. Di ba ang basic? After the doctor's name and writing the date and time when the orders were acknowledged or carried out. So, ganun po. Pag nag-carry out po tayo, dapat po after the doctor's name, slanting line, product, signature, date and time kung kailan nyo po na-carry out yung orders. Next, para standard lang tayo. A maximum of 3 blank spaces is allowed between entries. If more than 3 spaces are left, then only must draw a slanting line before the next entry to prevent unauthorized additions. So sa heart center, share ko lang sa inyo, pag nagdo-doctor's order sila or nagkikare out sila ng doctor's order, example, ito ang order ng doctor, ang ginagawa ko sa heart center, nilaline po nila to, ilaline din po nila ito, lahat po yan nilaline nila hanggang dapat ma-occupy po nila yung space. Pero sa atin po, hindi po natin ginagawa yun kasi may sarili po tayong policies and protocols. Ang sa atin lang po, countersign natin, slash, pirma, date and time. Tama? So, di ba ang basic? And yet, may mga nakakalimot pa din sa atin.
Next, kapag blank page naman, in between entries, lalagyan natin ng word space. Kunyari, nasulatan yung page 1, yung page 2 ayaw ni doctor. Di ba may mga ganun doktor, ayaw mong sulat sa likod, sa next page sila gusto na sa harap. So, lagyan nyo ng word space. Pwede na yun. Yun yung sa atin. Yun yung guidelines na nirelease po namin. Gets po? For $3,